Inilahad ngayong araw ni Arian Jane Ramos alias Ka Marikit, dating sekretary ng NPA Guerrilla Front 55, Sub-Regional Committee 5, Southern Mindanao Regional Command at former chairperson ng Gabriela Youth sa UP Mindanao ang lahat ng pang-aabusong ginagawa ng mga commander sa kababaihan sa loob ng kilusan. Bilang isang leader ng organisasyong Gabriela, matapang nitong ipinaglalaban ang mga karapatan ng mga kababaihan. Pero nagbago ang lahat ng kanyang pasukin mula sa pagiging miyembro ng Gabriela Youth patungong NPA. Marami kasing kwento doon, no? Doon sa loob ng kilusan na may isang commander na kahit sino lang yung naging asawa niya. At objectively speaking, pagpunta ko sa isang community, nakita ko talaga at kilala ko talaga yung iba't ibang babae na may anak siya. So, yung konsepto na dahil ikaw ay military cadre ng NPA, yung tawag nito, yung macho thinking na dapat dahil ako ay isang commander ng NPA, I have the right na mag-exploit ng mga kababaihan. I have the right na kahit sino pwede kong gamitin. Tapos ginagamit ang NPA, ginagamit ang partido para sa self-consumption. Yung iba naman ay may mga mga pinagsasamantahal, may mga rape issues, may mga rape cases. Alam niyo po, napakahirap po doon sa loob kasi nga pag once na isa kang sexually harassed, sexual victim ka ng sexual harassment, ng verbal harassment, ng kahit yung mga rape cases, hindi siya nang bibigyan talaga ng hustisya. Bilang isang chairperson ng Gabriela Youth na isa sa binuong organisasyon, ay sinabi mismo ni Ka Marikit kung ano ang buhay ng mga kababaihan sa CPP, NPA, NDF members na mga nasa syudad at ang mga nasa kabundukan na kasali sa armadong pakikibaka. For example, ng Gabriela, yung mga issues na pinapalabas nila, legitimate naman talaga yun, totoo naman talaga yung issues. Pero ang problema, ginagamit ang mga kababaihan in terms of paghahanap ng source ng funds, no? Napaka-unfair no para sa amin noon, na ngayon ko lang nalaman na tawag nito na kaming mga babae doon sa kabundukan no mahawak ng armas, yung mga legal fronts like Gabriela, kahit ano pang deny nyo, galing naman ako ng Gabriela, umatid pa nga ako ng General Assembly ng Gabriela. Ang saya ng buhay nila, yung napaka-unfair treatment para sa mga ITs, para sa kami na mga dating NPA, na yung mga legal fronts no ay masaya ang buhay compared sa mga nangyayari sa amin doon sa loob mismo ng kilusan na sumabak sa armadong pakikibaka. Samantala, isa rin si Ka Rufa na dating miyembro ng New People's Army ang nakaranas ng di makataong pakikitungo sa loob ng kilusan. Bilang isang ina, nais ni Ka Rufa na muling makapiling ang kanyang anak na ipinagbabawal sa loob ng partido. Dahil dito, naging magulo ang isipan ni Ka Rufa na ikinagalit ng kanyang commander. Samantala, di mapigilang maluhan ni Ka Rufa ng kanyang maalala ang naging hatol ng kanyang ama na isa ring miyembro ng komunistang teroristang grupo na siya ay ipapatay. Parang napupuno na yung commander sa akin, hindi naman kaya ng commander na barilin niya ako kasi nandan na sa harap yung papa't mama ko. Kaya sinabi niya sa akin na kasamang Rod, ikaw na yung bahala sa anak mo. Yun sinabi niya sa akin. Sabi naman ng papa ko, kasi yung pinilit yung papa ko, yung revolusyon eh. Sabi ng papa ko, patayin na lang natin yan kasi isa lang naman yan. Doon ako parang bagsak kasi papa ko pa siya, tapos nagsabi sa akin ng ganun. Naisip ko, ba't yan ang ginawa ng papa ko yung sabihin sa akin? Akala niya hindi ako masasaktan. Sinabi na papa ko na barilin lang niya ako. Yung tinutukan ako ng baril ng papa ko na kulang na lang i-release. Yung tumitingin lang ako sa papa ko na, sige, kung kaya mo yung gawin sa anak mo, kung piliin mo yung revolusyon, gawin mo. Kasi ikaw naman yung dahilan kung ba't ako nandito. Ikaw naman yung dahilan kung ba't ako lumalaki. Yun lang yung inisip ko. Kaya, naisip din ng kasama namin na kasamang Rod, huwag yang gawin kasi anak mo yan. Anong masasabi ng mga commander? Walang
Ano masasabi ng mga member natin at saka anong masasabi yung mga masa natin. Yun yung sinabi. Kaya bitawan ng papa ko at saka nawala ng lakas yung papa ko dahil alam ko naman na mahal ako ng papa ko eh. Nadadali lang siya sa mga commander doon sa mga propaganda nila na hindi unahin yung pamilya, hindi unahin yung revolusyon. Ay, yung time na yun, na binitawan ng papa ko, tumataas na ako, tumitingin lang ako sa taas na nagpapasalamat na hindi yung ginawa ng papa ko, hindi natuloy yung gusto niya. Carla, maliban na dyan sa planong pagpatay kay Carufa ay isa rin sa naging biktima ang kanyang kapatid na kung saan sa edad na 15 anyos pa lamang ay naghahasa na rin ng isang commander sa loob ng kilusan na kung saan nagpapakita lamang ang CPP, NPA, NDF sa loob ng kilusan na ito na wala talagang ginagawang mabuti sa ating mga kababayan.